Ito yung madalas na nakikita ko sa mga ads. Yung magdodrawing ka sa likod ng kutsara gamit yung marker, tapos kapag nilubog mo sa tubig, matatanggal ito at lulutang. Kaya bumili ako at tinesting ko kung legit ba. At nakakatuwa nga kasi totoo na kumakalas ito at lumulutang sa tubig. Kaya kung may chikiting kayo, pwede nyo itong ibigay sa kanila para malibang. Ito yung in-order ko, yung 12 pieces na iba't ibang kulay na marker, tapos may kasama pa yung ceramic spoon. 122 pesos lang yung bili ko dito para sa isang spoon at 12 pieces na marker. Kung ipapalaro nyo to sa mga bata, bigyan nyo lang sila ng malinis na bowl at lagyan nyo lang ito ng malinis na tubig. Kahit tubig gripo lang dito ay ayos na. Wala na kayong ibang ihahalo pa sa tubig at pwede na kayong mag-drawing dito sa ceramic spoon. Siguraduhin nyo nga pala muna na tuyo yung spoon kasi hindi ito kakapit pag basa. At dapat yung drawing nyo talagang na-cover ng marker kasi pag may natirang puti, ganito yung mangyayari. Kaya dito sa pangalawang pag-drawing ko, sinigurado kong may marker yung buong carrots. Mas maganda nga 2 patong ng marker yung gawin nyo para mas makapal at hindi agad mapunit. Kaya tingnan nyo, nung nilubog ko sa tubig, buo pa rin tong carrots. Kapag ilulubog nyo na yung kutsara at tatanggalin sa tubig, dapat dahan-dahan ito. Ganito kasi mangyayari kapag mabilisan. Pwede kasing masira yung drawing at kakapit ulit ito sa kutsara. Kaya kung ipapalaro nyo to sa mga bata, talagang malilibang sila at masusubukan din yung pasensya nila. Kasi 'di ba hihintay nilang matuyo yung marker at talagang pagtsatsagaan nila ito na dahan-dahang matanggal sa spoon. Makikita nyo rin kung gaano ka-creative yung mga anak nyo sa idodrawing nila. Pag bumili pa kayo nito, hindi lang isang panglaruan lang. Kasi sa dami ng marker at laman ng ink nito, matagal-tagal nila itong lalaruin. Tsaka palagay sa mga balak bumili nito, ilalagay ko na lang sa description o kaya sa comment section kung saan mabibili. Bukod sa nakikita ko to sa ads, may napapanood din kasi ako sa TikTok na nagla-live ng ganito. Pag napapanood ko nga siya, nakaka-amaze kasi ang dami niyang nagagawang mga cartoon character. Kaya nung dumating to, tinesting ko nga kung kaya ko rin mag-drawing ng ganun. At ito yung inuna ko, tinry ko mag-drawing ng Minion. Yung unang nasa isip ko talagang i-drawing si SpongeBob, kaso naisip ko marami palang mga kailangan na kulay kapag din-drawing yun. Kaya ito na lang muna yung pinili ko, yung Minion, kasi 3 kulay lang yung kailangan, yellow, blue, tsaka black. At ito na yung kinalabasan ng aking pag-drawing sa Minion. Mukhang Minion naman, 'di ba guys? Paglagay ko kasi nito sa tubig, medyo nag-iba yung itsura. Dapat pala kasi kapag ganitong mga detailed na drawing, dapat mas makapal yung marker nito. Hindi lang dapat dobleng patong ng marker, kundi triple pa. Para hindi ito mapunit at talagang buong buo ito malipat sa tubig. Nagagawa siya ng morning. Hindi Minion. Mapang-asa. Yung Ayun o, Minion yan. morning. Oh, alam mong galing mag-drawing, tinatawanan mo dito. Ang galing ha. Marami pa akong isi-share sa inyo ng mga sulit bilhin online, kaya huwag niyong kalimutang i-follow ang aking mga social media accounts. Yun lang, maraming salamat po sa panonood. Bye!